November 10, 2024. Basta magandang pasyalan at kainan, G tayo lagi dyan. Hello mga mare, panibagong voice over vlog na naman tayo. And for today's video mga mare, ay samahan nyo naman kaming dumayo sa may Alicia, Isabela. At para nga puntahan itong isa sa mga sikat na farm and resort ng Alicia. At para nga mapabilis din yung biyahe namin mga mare, dumaan na nga rin pala kami dito sa may San Mateo. Estimated as 40 minutes nga din pala ang biyahe namin from Cabanatuan to Alicia. Anyways mga mi, sa may Lucas and Lily's farmhouse nga pala tayo pupunta. Na-located nga sa may Purok 4, Santa Maria, Alicia, Isabela. 5 to 7 minutes away from the town nga rin pala ito. At malalaking fish pond nga pala ang bubungad sa'yo pagdating mo nga ng farmhouse. And since hindi nga kami nakapag-celebrate ng birthday ng mama ko kahapon, nakapag-decide nga kami na dito na lang pumunta at dito na nga din mag-celebrate. At kung napansin nyo nga sa previous video mga mare, dala-dala ko nga pala yung money bouquet na ginawa ko nga nung nakaraan. Pagkababa nga namin ng sasakyan mga mare, iniiwan ko nga muna pala doon yung money bouquet kasi nga baka makita ni mama. Balak ko rin kasi na maya-maya ko na ibigay. Dumiretso nga muna pala kami dito sa may dining area nila or dito sa may restaurant nila. Very aesthetic na bahay kubo ang datingan mga mi. Pagpasok mo nga pala dito mga mare, tatambad ka agad sa'yo itong mga menu nila. Hindi nga masakit sa bulsa mga mare kasi super affordable din naman ang mga pagkain and drinks nila. Medyo mahihirapan ka nga din palang mamili ng mga pagkain dito mga mare kasi nga madami din silang choices of foods and drinks. At ito nga si birthday celebrant mga mare, walang kaalam-alam na mamaya aayudahan na siya ng money bouquet. Matutuwa na naman ng ante. At isa pa nga kinaganda dito mga mare, pagkakain ka nga lang dito wala ngang entrance. Libreng-libre nga rin mamasyal dito sa may minibar nila at sa mga cabin nila. Allowed ka nga rin pala mag-take ng mga pictures dito mga mare kahit sa ang sulok nga ng farmhouse. Maski itong minibar nga nila mga mare ay very aesthetic din at kahoy serya nga ang nais. Dumako nga rin pala kami dito sa may cabin nila mga mare para nga i-check at para nga mag-picture na din. At grabe mga mare, sobrang gaganda nga din ang mga cabin nila dito. Good for 2 to 6 packs nga rin pala ang every cabin nila. Range of 4, 5 to 6, 5 nga din. And for me mga mare, kung titignan mo nga yung mga cabin nila, good for its price naman din talaga. Balak ko din talagang bumalik dito very soon. Sa mga nako-curious nga mga mare, kung ano ang itsura sa loob, ganito nga pala yung loob niya. Very aesthetic at sobrang linis nga din dito sa loob. Kahit sa ang sulok din talaga dito sa cabin mga mare ay maganda ang pagpicturan. Kaya naman hindi rin pwede na wala tayong picture dito syempre. And dito nga sa kabilang cabin mga mare, may nakita nga pala ako ditong rocking chair. Kaya naman sabi ko, bidyuhan nga ako dito. Lola Yard. Hindi pa nga ako nakontento mga mare, kaya naman sinulit ko pa. After nga din ng solo picture mga mare, hindi rin pwedeng wala kaming family picture. Pero syempre, incomplete yan kasi nga wala pa si Papa at wala nga si Kuya Marlon. Anyways mga mi, nataon na naman nga po na lumabas kami at may bagyo nga. Signal number 2 na naman nga po ang Isabela under bagyong Nika. Buti na lang din inoferan nga kami ni Kuya ng libreng kape at only coffee na din na brewed coffee. Kaya naman napatimpla na din ako ng kape dito mga mare nang matikman na din. And since ayoko naman ng purong brewed coffee lang, naglagay na din ako dito ng creamer. Tamang kape lang dito sa Gedli habang hinihintay nga yung mga pagkain. Maya-maya pa nga mga mare ay sineset up na ni Kuya yung mga plato at yung mga baso. At nung siniserve na nga yung mga food isa-isa mga mare, nag-decide na nga din pala akong bumalik ng sasakyan para nga kunin na yung money bouquet. Sakto na nga din na nagkakantahan sila doon ng happy birthday mga mare at sakto na din na nakatalikod nga si mama. Buti na lang din talaga mga mare at meron nga din si Ate Millet na nagvi-video sa loob. Kabado ako sa part na to mga mare dahil nga may music at baka nga makapiright tayo kaya kailangan ko din magsalita sa video na to. At nang maiabot nga ni Percy yung money bouquet mga mare, ayan, todo ng ngiti na naman ang auntie mo. At maski nga yung mga staff dito sa farmhouse nga mga mare, ay nakiki-video at nakiki-picture na din. Pinicturean na nga rin pala dito si mama mga mare at naglagay pa nga sila ng pa-banner dito sa kabila. Buti na lang din talaga mga mare, mababait nga yung staff dito at very approachable. At isa pa nga mga mare, napaka-asikaso nga din nila sa mga customers nila. Maski nga itong mga kitchen utensils nila at mga plato nila ay very kahoy din mga mami. At yung serving nga
nilang mga pagkain mga mare ay tamang-tama lang sa presyo at very worth it din talaga. Imagine mga mare, itong one big bowl ng sinigang na bagnet nga nila ay 299 lang at kasyang-kasya nga sa 5 to 6 na tao. Order na nga rin pala kami dito ng chop suey mga mare worth 229 pesos. Chicken buffalo wings, 229 pesos. Yung sizzling sisig nga mga mare na 249 pesos. At tig 20 pesos nga lang pala ang per order o per cup ng rice nga nila. 11 packs kami mga mare kasama nga si Percy at kasyang-kasya nga lahat ng pagkain na in-order namin. Aakalain mo talaga na mahal nga ang magiging bill mo pag gantong mga restaurant mga mare. Pero ang totoo niyan, super worth it nga at super affordable talaga ng mga pagkain dito. And aside sa very affordable nga ng mga pagkain nila dito mga mare, no joke na masasarap din nga po yung mga foods. And sinong mag-akala mga mare na for 11 packs, 2.8 nga lang po ang total bill namin dito. At saktong pauwi na nga din kami mga mare, bumuhos na nga din po ang malakas na ulan. Kaya naman keep safe everyone at ayun lang mga mare, salamat sa panonood. Bye bye!